Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ng New Orleans Pelicans ay sinabi na lahat ng players sila ay available for trade bukod na lamang kay Herb Jones at Trey Murphy. Ibig sabihin nito ay kasama nga sa mga players na available for trade ay si CJ McCollum. Sa BetMGM ay favorites nga mga kaibigan ng Milwaukee Bucks na makuha si McCollum sa isang trade. Favorite subalit hindi ibig sabihin nito na interesado talaga dito ang Bucks. Wala pang sinasabi dito mga insiders. Ngunit dapat nga bang ibalik ng Milwaukee Bucks ang duo ni CJ McCollum at Damian Lillard? Offensively ay one of the best sila noon, sadyang hindi lang sila makalusot sa Golden State Warriors. Subalit ngayon nga ay kasama na nila si Giannis Antetokounmpo at posibleng ibang usapan na ito. Ang malaking problema lang nga nila ay ang depensa. Kung gugustuhin ng Milwaukee Bucks na makuha si CJ McCollum ay kakailanganin nga nilang i-trade si Chris Middleton dahil ito ang kanyang katugma sa sahod o kaya naman si Bobby Portis at Brook Lopez. Ang mga fans ay 50-50 sa Middleton trade. May mga nagsasabi na hindi nga daw nito matutuwa si Giannis kapag binitawan nila si Middleton at may iba naman na nagsasabi na dapat na itong i-trade habang may value pa nga daw ito. Ganun pa man ang tanong ay may magugustuhan nga ba dito ang Pelicans? Dahil rebuilding team nga mga kaibigan ng Pelicans sa ngayon. Ibig sabihin ay wala silang interes sa mga matatanda o veteran players. Mas gusto nga nila na makakuha ng mga draft picks at young assets to help to start the rebuild. Tiyak na magiging exciting sa mga fans ang reunion ng Lillard and McCollum backcourt duo kung sakali. Ganun pa man ay ito nga ba ang tamang galaw para sa Milwaukee Bucks mga kaibigan? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jordan Clarkson ay muling mainit ang pangalan sa mga trade rumors dahil nasa rebuild mode na din nga ang Utah Jazz at si JC nga isa pa din sa mga pinakamagaling na 6 man sa NBA. At any given night ay kaya niya pa din nga na magbigay ng 20 points. May average siya ngayong season na 16 points, 4 rebounds and 4 assists per game. At kaya ka pa nga naiangat yan kung magagawa lang ng Utah Jazz na maging competitive. Ayon kay Mark Stein ay inaasahan na matitrade siya kasama si Colin Sexton at John Collins bago pumatak ang trade deadline. Madaming contenders ang interesado kay Clarkson. Ang Denver Nuggets at Los Angeles Lakers ang dalawang team na minomonitor ng mga insiders. Ang medyo question mark lang nga dito ay kung gaano kadaming draft picks na naman ang hihingi ni Danny Ainge. Nasasayang nga ang talent ni JC sa Utah Jazz. Kayang-kaya niya pa nga na maging effective piece sa isang contender team. Kayo ba mga kaibigan, some playoff contender nyo ba sa palagay na babagay si Jordan Clarkson? Ito naman ang NBA standings as of December 20, 6 AM Philippine time. Sa Eastern Conference ay malaki pa din ang agwat ng number 1 Cavs at number 2 Celtics sa lahat at dikit naman ang standings ng number 3 hanggang sa number 6. Habang sa West naman ay malaki ang agwat ng number 1 OKC at halos tabla naman ang number 2, 3 and 4. Patuloy naman na bumabagsak ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers at hirap naman na makapasok ang Sacramento Kings at San Antonio Spurs sa top 10 ng West. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?